Sabi ng mga demonyo kanina, pangatlo siya, hindi yan makapagsalita. No? Sign language lang siya dati. Karon makapagsalita ka na. No, maginhawa na po yung lagi siyang may oxygen. Lumaki yung tiyan niya. Sabi ng demonyo, akong dahilan bakit lumaki yung tiyan niya. Matigas yung tiyan mo, di ba? Pero ngayon, malambot na. No? Kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Naharas siya dun sa plaza sa Hagna. Kanina pa lang siya nagising. Sabi niya, bakit ba? Ano itong lugar? Tagalog siya eh. Hindi siya marunong, hindi siya makapagsalita ng Bisaya. Pero during exorcism, fluent siya magbisaya. Ang pangyayari ay ito po. Ang nangyari po ay may ex pala yung boyfriend niya. At nagalit. May mangyari sa'yo. 3 araw ka lang, mawala ka na. No, kinukurse siya sa ex ng boyfriend niya. And then, ang naalala niya, doon lang sila sa plaza. So, anong araw na ngayon? The Thursday na. Ha? Anong ginagawa ko? Di ba? Nakita niyo yung pagpasok niya? Di ba, nauna siya dito? So, Satan is real. No? And then, pwede bibigyan ng karamdaman yung pasyente sa demonyo. Pwede i-command sa mga evil person, ang demonyo, para magsagawa, para ma-realize yung curses nila. No? You are so blessed now. Why? You know how to protect ourselves by consecrating ourselves to the Lord through the sacraments. Kaya nga, pasalamat tayo sa mga pari. Ang dami mga pari ngayon, nagpakumpisal. At natulungan din ako. Hindi ko kaya ko lang mag-isa. Nabigyan natin ng papuri yung mga pari na bumibisita sa atin. At sa mga hinaharas ng demonyo, huwag kayong magmadali. Hindi naman magic yan. No? So, kailangan pa ng counseling, processing, at diagnostic procedure. So, meron tayong mga diagnostic procedure. Yung pangalawa naman, hindi siya makatulog. Ang dami ng gamot, iniinom niya. Pumunta sila last Sunday dito. At nag-react siya. So, nagsagawa tayo ng diagnostic interview. Yung mga questionnaire, sinasagot niya. So, nag-react pa rin siya ngayon. Yung pangalawa. No? At sabi niya, Father, ang laki na po yung improvement. Dahil, ang taas na ng tulog ko. No? So, patuloy pa, and then, sinabihan ko siya, hindi ka naman possessed. So, patuloy lang sa rule of life. Gawin mo yung nalalaman mo, natutunan mo dito. Dahil kayo po ang makapagpalayas ng demonyo. No? Sa pamagitan ng cooperation ninyo. The grace of God will operate when we cooperate. Kahit araw-araw pa tayo mag-exercise, no? Hindi ka naman nag-cooperate. Kailangan from us, the cooperation. So, bago yan, mag-pray muna basahon sa nato Ebanghelyo karon. Thirsty karon. Nindug ta. Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan si Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga biste o nagpuyo nga luho kaayo. May usang-usab ka kabos nga ganlag Lazaro. Kansang lawas na lukop sa mga nuka. O pagdadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basi na lang makakaon siya sa mga mumho yung mga tagak kikan sa lamisa sa dato. Kung bisan ang mga iro, manuol o mutilap sa iyang mga nuka. Unya, namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Dito sa kumbira sa langit, ang dato usab namatay.
o kilubong o nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unya mihat siya sa iyang nakita si Abraham dito sa layo o si Lazaro sa tupad niya. Basta misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahain, kaluyin taon ako. Huwag ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawan ang akong dila. Kinagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga didto kapas kalibutan na buhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri. Samtang ikaw nag-antos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato. Aron kadtong buot motabok nga kanimo gikan diri dili makahimo ni ang anaa diha makatabok nga ri kanamo. Ang dato mitubag kun mao kana amahan hangyuon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Diyan ako may 5 ka igsuong lalaki. Padtuas siya. Aron sila kapasidan-an nga dili maianhi nining dapit sa kasakitan. Sa bramingon atua didto si Moses ug mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag apan amahain kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw og moadto kanila, pamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moses o sa mga propeta, dili kayod sila makabig bisag pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated mga kapatid. At alam nyo, sana po ay gamitin ninyo yung prayer ha, regularly. Marami tayong matulungan, hindi lang yung mga may sakit, na family members ninyo, yung mga kapitbahay ninyo, turuan ninyo sa natutunan ninyo. Okay? And go to the sacrament of confession po. May isi-share lang ako sa inyo itong an exorcist explains the demonic, itong ka-Father Gabriel Amart. Sabi niya, Satan's mission is well explained by the Apostle Peter. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. 1 Peter chapter 5 verse 8. We can interpret the devouring as doing harm, bringing to perdition. So ano ang itong devouring, yung looking for someone to devour? No. Para doing harm. No. And perdition sa ating kaluluwa. The devil's mission in the world is to seduce souls. Temptation. I-seduce tayo ng demonyo. No. To lead each man and woman on the wayward paths of sin. No, wayward path of sin. Kaya nga may confession dito. Makatulong po yan. Yung regular confession natin. The principal path of this tragic mission is that of temptation. Each one of us must fight against the temptation to sin for as long as we live. Araw-araw po, nag-struggle tayo sa kasalanan. Indeed, sin leads to death. Ang ating kasalanan lead to spiritual death. Lahat naman tayo mamatay physically. But it is greater than physical death. It is a spiritual death. The absence of grace. Yan po yung spiritual death. The absence of grace. The life of the soul is emanating from the grace. Kung wala na tayong grasya, hindi. Yung soul natin, dead na. Spiritual death. So, sin leads to death. So, kayo, nangumpisal kayo, you are resurrected. Muli kayong nabuhay. Di ba maintindihan nyo? Ano yung utos ni Kristo? Buhayin nyo yung mga patay. Di ba? Ang daming patay ngayon. Uy.
Ngayon, nangungumpisal kayo, muli kayong nabuhay. Wow! Sabihin mo sa katapi mo, nabuhay kang muli. Yung mga pari may kapangyarihan sa pagbuhay ng mga patay. Ang pari lang. Uy, naintindihan niyo, sinabi ni Kristo, buhayin niyo yung mga patay. Nandito kumusta ka na? Fight. Sabi ng mga demonyo kanina, pangatlo siya, hindi yan makapagsalita. No? Sign language lang siya dati. Pero makapagsalita ka na? No, maginhawa na po yung, lagi siyang may oxygen. Di ba? Kumbate. Lumaki yung tiyan niya. Sabi ng demonyo, akong dahilan. Bakit lumaki yung tiyan niya? Matigas yung tiyan mo, di ba? Pero ngayon, malambot na. No? Patuloy lang ha, hindi tayo magmadali. At bro, ipagdasal mo lagi siya. Huwag kang magmadali. No. Satan is real. Anong pangalan ng demonyo, Nay? Dua. Dua. Saan kayo nakatira? Sa mga puno. Oh. So, patuloy lang ha. May pasyente din kami na katulad niya, lumaki yung tiyan. Lumaki din yung kanyang bayag. Yung kanyang itlog. Umabot sa kanyang tuhod. Sabi ng asawa, bakit lang yung itlog ang lumaki? Bakit lang daw yung itlog ang lumaki daw? Alam nyo, ngayon ay lumiit na yung tiyan niya, normal na. At yung paa niya, normal na din. At yung bayag niya, bumalik sa normal. At ilang demonyo pumasok sa kanya? 8 po. 8. Satan is real and evil men are real. Evil men are real. Nandyan lang sila sa tabi ninyo. Nandyan lang sila, no? So how to protect ourselves? Increase your knowledge. Okay? And then, go to the priest, repent all our sins. Sabi ni Father Amort, it should not surprise anyone, and I shall speak of it shortly. If I say that there are more victims of Satan's ordinary action than of his extraordinary action. So compare sa extraordinary action, yung mga spiritual harassment, possession, oppression, yung dinidiscuss kanina, infestation, and possession. Mas marami pa ang nabiktima ng demonyo sa ordinary attack. Ano yung ordinary? Yung kasalanan natin. Yun po, lahat tayo po naharas ng demonyo sa ordinary lang. Ilan lang ang hinaharas extraordinarily. Pero ordinary attack ng demonyo, tayong lahat po. I shall speak of it shortly if I say that there are more victims of Satan's ordinary action. Diba? Than of his extraordinary action. We are all victims of temptation, but never through their own fault. But only some are victims of extraordinary action of Satan, but never through their own fault. Yung mga possessed, hindi naman sa kasalanan nila yun. Dahil sa mga lolo, di ba? Mga albularyo, mga ancestors natin. But never through their own fault. Therefore, they are not morally responsible. So, ano ba yung pinaka worst father? No? Yung possess o tayong hindi possess na nagkasala? Mas malaki yung moral responsibility natin dahil hindi tayo possess. Sabi ng possess kanina sa first na ina-exercise ko, anong ginagawa ko sa inyo? Sinipa mo kami, sorry, hindi ko alam. So they are not morally responsible because they are not conscious. They are not, sabi ni Father Sikia, Father Amort, never through their own fault.
Hindi nila kasalanan yun. So, ang demonyo naghahari dito sa ordinary action niya. Yung kasalanan natin. Kaya nga, may confession dito. Okay? So, salamat, Father, hindi ako possess. Magpasalamat ka kung hindi tayo, nakaliberate na tayo sa ordinary action of the demon, yung kasalanan natin. Therefore, there are a temptation assault us. It's holy day. Jesus himself submitted to temptation. Even Jesus Christ is tempted. During the 40 days he spent in the desert after his baptism in the Jordan. And also later on, the devil tempts us both in our natural dimension, that is, in our interior wounds and weaknesses, and through the various occasions of sin that present themselves to us. Araw-araw tinitempt tayo sa ating isipan, sa ating bibig, sa ating mga gawa, sa mga hindi kailangan natin gawin, pero hindi natin ginagawa. Omission. Sin of omission. Temptation is dangerous because it is difficult to uncover in the folds of our thoughts. Saan ang galing yung temptation natin? Our thoughts, words, works, and omissions. 4 po. Thoughts, words, actions, and omission. Sa paggawa, sa hindi paggawa sa nararapat. Sin of omission. Dapat gawin natin to pero hindi mo ginawa. Sin of omission. Ito po, lagi nating inuulit-ulit during misa. Discernment is necessary. Anong pinaka-importante? Discernment. That is, we must have a well-trained eye. Dapat pipiliin natin yung titingnan natin. O yung mga movie na ating panoorin. Well-trained eye and a spiritual intelligence. Yung knowledge. Kaya nga may catechism. Buong umaga po, catechism. Sana hindi kayo na-late. Kung na-late kayo, balik kayo uli. No? Spiritual intelligence that help us to recognize the claw of the tempter and those who bring us straight to sin. We must reject them and instead accept the good inspiration that come from God. Therefore, it is necessary to guard our heart and our external senses from indecent spectacles. Yung mga hindi magandang tanawin. Guard our eyes, our hearts, our mind. Each of us becomes what we see. Ano? Each of us becomes what we see. Yung pinanood mo, maging ganun ka din. Bakit? Bakit pabor tayo sa mga bayolente? Dahil yun ang pinanood natin eh. Gusto ko, Father, action movie. Di ba? Bata pa tayo. Tom and Jerry. Totoo, hindi. We become what we see. Bakit maraming pabor ni Duterte? Because we become what we see. Sinong pinanood mo? Gusto mo gera eh. Gubat. We become what we see. Look at the saints. Look at the lives of the saints. The values of this world is opposite to the gospel values. We become what we see. What we listen. Totoo, hindi. What we read. Therefore, let us be discerning in what we see and listen to. And above all, let us choose good friends. Grabe, no? Oh. Let us choose good friends. Ito po, grabe po ito. Ang dami kong pagkukulang sa Panginoon kung
Oh. What we see influence our mind, influence our character. And it will become what we see. Yun. Yun ang katotohanan. Totoo, hindi. May pinupost ako. Ito yung pinupost ko. When the order of values is jumbled and bad is mixed with good, individuals and groups pay heed solely to their own interests. Hindi maganda yung mabuti, haluan mo ng masama. Hindi maganda yun. Anong resulta dyan? Anong sabi ng simbahan? Vatican II, when the order of values is jumbled and bad is mixed with the good, individuals and groups pay heed solely to their own interests, not to those others. Totoo, hindi? Ang ganda ng sinabi ng simbahan, no? Ako, mag-rely lang ko sa sinabi ng simbahan because the church is the foundation and pillar of truth. Not Father Darwin. The church. Not one person. But it is the divine person who is Jesus Christ. Amen? Thus, it happens that the world ceases. Mawala na yung mundo. Ceases to be a place of a true brotherhood. Wala na. Oh. Parang obsessed tayo sa patayan eh. No. Patay dire, patay dito. Kana ra ba yun may solution? Dili, uy. It revolved at it create more violence. Violence begets violence. No. Only justice beget justice. Totoo, hindi. So ngayon, patuloy tayo sa pagbabasa dito. It is also necessary to have a well-formed conscience. Ano? Well-formed conscience. Dahil ang dami sa atin, wala nang konsensya. A good conscience is not achieved by elevating oneself. Parang tayo na ang mataas, no? Higit sa iba, no? Worse yet, allowing to dominant culture to arbitrate good and bad. A good conscience is obtained by conforming one's will to God's will. Ano yung turo ng simbahan? Ano ang turo ng Kristo? Hindi turo ng isang tao. Amen? Are you following Jesus? Or are we following celebrity? Are we following human being? Who to us? Who to us? Sabi sa first reading ngayon, who to us? If we rely on human being, no longer on the strength of God. Amen? A good conscience is obtained by conforming one's will to God's will and to His teachings. Not to the teaching of Father Darwin. To His teaching. Because Jesus is the only way. The only truth. The only life. Bakit magulo yung mundo? We never follow Him. Sabi ni Kristo, iisa ko ninyo, kabigon ko ang tanang kalibutan. Hindi man si Kristo iisa na to. Marcos Duterte. Marcos Duterte. Lini. Namura na. Human beings. Magulo yung mundo. Kung lahat tayo, the followers of Duterte, the followers of Lini, the follower of Marcos, promote Jesus greater than them. Higher than them. Nabali naman eh. Who is God? Only Jesus. Amen? Nagkaisa ba tayo dyan? Magka-fanatic ka na sa isang tao. Who to us? No? Which are given because the teaching of Jesus will liberate us. But the teaching of men will slave us. That's the difference. Ano? The teaching of Jesus will liberate us from sin. But the teaching of men will slave us from sin. Ayaw sulbaha ang sala, pinaagi sa pagbuhat og laing sa man ang pagka-adik. Pero sa pudang mo patay ta. Ayaw sulbaha ang sa, pinaagi sa laing sa. Sulbahon po mo ang sa, pinaagi sa laing sa. Di na maayo.
cannot resolve the problem. It adds more problems and chaos. Pero mo naganahan na to, kasi lagi tagtanaw, what we see is what we become. Ano to? Each of us becomes what we see, what we listen, what we read. Okay? Padayon. Which are given to us for our happiness and our salvation, are summarized in the highest degree in the commandments. Follow the commandments of God. Only the commandments of God will give us life. Opposite to the commandments of God will lead us to death. Diba? Mas powerful ngayon ang culture of death than the culture of life. So, kailangan tayo, let us humble ourselves and receive the sacrament of confession. Alam nyo, merong nag-surrender sa akin dito. Ang dami niya niyang pinatay. Ang dami niyang pinatay. Father, hindi na ako makatulog. Isa siyang pulis. Isa siyang pulis. Hindi na ako makatulog, Father. Ano ginawa mo? Yung mga adik, Father, pinatay ko, Father. Hindi na ako makatulog, Father. Ang dami ko na. So, buhay ka pa, nasa impyerno ka na. Nabihan ko siya. Buhay ka pa, nasa impyerno ka na. Father, ang init ng katawan ko. So, malaking proseso ginawa namin sa kanya. Alam nyo, ang daming demonyo sa katawan niya. Violence. Behind violence is demons of anger. Demons of hatred. Sino yung sinuportaan niyo? Sabi ni Kristo, forgive them because they do not know what they are doing. Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam. Si Kristo ang pinatay, hindi siya pumatay. Totoo, hindi. Galit kayo sa akin. Bahala kayo. Sinunod ko si Kristo, hindi tao. Sabi ni Kristo, patuloy tayo, let us follow the commandments of God. Only the commandments of God will lead us to life. Not human being, not their ideologies, not their philosophy, not their principles. Patuloy tayo.